Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini yung ubos nga igsoon, Annalisa La Victoria. Karong adlaw ipapahulay petsa 31 sa bulan Agosto tuig 2024. Karon ang pinakauling Sabado sa bulan, among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom. Uban ang pwersa sa katawan sa Dios kaninyong kapaglaom ay siya dumalkas. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg ug kaayo sa atong Ginoo o magahatod sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Kini si J. Mark Tuwason o uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan ni ini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga makapadasig og nagdala og buhing paglaom, Adventist schools and universities gipalig-on ang pagserbisyo pinaagi sa pagbansay sa mga magtutungha. Kulminasyon sa Bible Prophecy Without Borders sa Western Mindanao Conference, 96 ka mga individual nagsugod sa bagong kinabuhi pinaagi sa bautismo. Mga batanong profesional sa Southern Mindanao Mission nagpahigayon og usa ka espiritual nga panagtipon alang sa pagpalig-on sa pagpangalagad. Og sa Zamboanga Peninsula Mission, 80 ka mga hamiling kalag midawat sa Santos nga bautismo sa Sukon, Zamboanga del Norte. Kini ugban pang mga balita tunga-tangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita, Adventist schools and universities sa sulod sa lawak sa teritoryo sa Southwestern Philippine Union Conference gipalig-on og gipangandaman pinaagi sa kinasingkasi nga pagbansay sa mga magtutudlo. Ang detalye gahatag ni Kapaglaom John Reman Apa. Kapaglaom Reman. Gipaligon sa mga Adventist schools and academies ang pagserbisyo sa mga estudyante pinagi sa pagbansay sa mga kawani niini. The more she believes that Ellen White was an inspired person of Jesus. Today, there is a question. Nagkaubos ang pagsalig ng Ellen White sa mga pinisay. The SWPC-wide Student Services Training is catering to the elementary and academies, not only of the affiliated schools within the Adventist education system, but we invited those schools operated by our lay members, or we call them the partners and counterparts in the educative ministry. It really aims to raise the bar in student services. This is an area that we really still need to take seriously when it comes to operating our schools. So in this training, it's a 3-day training. We have plenary sessions in the morning, and then the rest of the day we're conducting 4 parallel workshops. One is for guidance designates, clinic in charge, and library in charge, and the 4th are for the administrators, where we tackled strategic planning, forecasting, and other many agenda items that will keep us forward in the ministry. Nagpadayon na karon ang klase o gilauman sa kadagkuan sa tulunghaan nga maaplikar na sa mga magtutudlo ang ilang nakatunan diari. Kini si Kapaglaom Reman Apa alang sa Mispa Live News and Commentary. Atong hugot nga pag-aampo nga ang mga administratibong estratehikong pagplano makadala niini sa mas epektibo pagayod nga pagministeryo sa itong mga tulunghaan. Daghang salamat sa Education Department nga pinanguluhan ni Dr. Oliver Pido. Og daghang salamat sa report, Kapaglaom Reman. Sa kalambigitan sa maong programa, atong sublion usab ang mga nakatunan ug mga ikasulti sa mga partisipante sa mao nga pagbansay. Si Kapaglaom Aubrey Vertudes Inato maghatag sa report.
Naglunsad ang Southwestern Philippine Union Conference or SWPUC Education Department sa usa ka training program alang sa mga Adventist elementary schools ug academy sa tibuok Union. Gitakda ang maong programa diri sa Cagayan de Oro City ug naglangkob kini og mga aspeto sa student services aron mapalambo ang kalidad sa edukasyon. Ang mga areas of training sa maong programa naglangkob strategic planning and leadership, guidance, library and clinic operations and management ug gitambungan kini sa 209 ka mga educators. So the significant learning I have is that the school clinics should be functional, because as what I have observed that we have clinics but the teacher in charge really don't know. Like for example me, I really don't know what to do with on how to handle the school clinic. So this seminar or this training really enlightened me to really give the best or to offer the best services to our students, which they really deserve. And this is one of the services we can offer to them, and to also really see to it that our students are really healthy, and to cater also their other concerns regarding their health. And diba naman, we know that our education, our Adventist education is holistic. We just don't focus on their mental, on their social, on their spiritual aspect, but also with their physical health. I'm so very happy and thankful that we have this kind of training for our colleagues, our teachers, and those involved in the educative ministry. One thing that struck most for me is the essence of communicating Christ in our institution, because when we communicate Christ in our institution, our kids and our stakeholders will feel that they are very special and they are worth working for. And we are investing so much for them to be ready for God's coming, not only acquiring knowledge, skills, but above all, we're preparing them to meet Jesus Christ. And that is our mission. Ang edukasyon usa ka hinungdanon nga aspeto sa kinabuhi sa mga estudyante. Pinaagi sa maong training, mas gipahiluna ang mga magtutudlo ug administrators sa Adventist elementary schools ug academies sa ilang paggiya sa mga kabatanunan. Pinaagi sa kahanas ug kahibalo nga nakuha sa mga mitambong, makahatag kini og dugang nga epekto sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa umalabot nga henerasyon. Kini si Aubrey Virtudes alang sa Mizpa Live News and Commentary. Tuod man, nahatagan gayud og tumang giya ang atong mga magtutudlo sa tataw nga deskripsyon sa mga responsibilidad nga gisangon kanila aron usab sila makapahat sa mas labing kalidad nga edukasyon alang sa mga kabataan. Dalaygon ng Diyos niyana kapag laom Aubrey. Anita mga higala sa Western Mindanao Conference sa Lopez Haina. Kulminasyon sa Bible Prophecy Without Borders, 96 ka mga individual nagsugod sa bagong kinahubuhi pinaagi sa bautismo. Ang detalye igahatag ni Kapaglaom Honey Claire Tumanda. Kapaglaom Honey? Sa Lucas 12. Ang duha ka simanang evangelistic crusade nga nagtema og Bible Prophecies Without Borders sa Barangay Western Poblacion, Lopez Haina nga gipahigayon gikan sa Agosto 11 hangtod 24, 2024. Nakahatag og dakong kausaban sa komunidad. Ang maong kalihukan nagpasiugda sa pagtuon sa mga propesiya sa Biblia nga nagpamatuod sa gahom sa Dios ug naghatag sa mga partisipante og bag-ong paglaom. Sa maong krusada, 186 ka mga individual ang nagatambong sa matag gabi. Ang pagdawat sa bautismo nagpasabot sa ilang dedikasyon o pagtuo sa Dios bisan pa sa kalisod ug kahayag sa mga mensahe nga ilang nadungog matag gabi. Ang mga partisipante sama sa pamilyang Atienza nagpakita sa ilang kalig-on ug pagtuo pinaagi sa pag-apil ug pagpili sa bag-ong kinabuhi uban sa Dios. Gusto na ko na magkinabuhi sa pulong sa Ginoo uban akong mga anak. O makatuon sila, madakog, maedukar, mahadlokon sa Ginoo. O mawala po akong tanang bisyo. O
o mga tanang tawahanon na kalibutan akong wadon. Ang maong krusada naghatag og kusog ug panalangin sa Lupizayna nga nagpadayag sa dakong epekto sa pagtuo ug dedikasyon sa Ginoo. Ang malampusong pulo ka adlaw nga kalihukan nagtukod sa paglaom ug nagpalig-on sa espiritual nga kinabuhi sa mga partisipante nga nagpasalig sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Nabati na ako nga ang tanan nahasunod sa kasulatan sa Biblia gyud og kini among ginasunod aron masuta namo ang kamatauran ug ang kaluwasan. Mo nang akong gi kuan ako mga anak gi-encourage nga magbabautismo me aron ang akong mga anak magasubay sa dalan sa kamatuoran aron sa kaluwasan. That's kayo ko sa mga message ni Pastor Gulpan sa kada gabi nga seminar namo. Manginaot ko nga mag-apo ko sa Ginoo nga kining tanan magapadayon ug makabago sa among kinabuhi. Ang akong lesson nga nakuha sa wali ni Pastor Gulpan is kung ganahan ta mapaduol kang Hesukristo nga ang atong manluluwas, dapat natong sundon ang pulo kasugo sa atong Ginoo, ilabi na ang pagtahod sa atong mga ginikanan. Ang kalampusan sa krusada dili lamang naghatag og bagong kinabuhi sa daghang mga katawhan, kundili usa-usab katimaan sa pag-uswag ug pagpalig-on sa espiritual nga pagginahanglan sa komunidad. Ang pagdawat sa santos nga bautismo usa ka makapadasig nga lakang sa pagpadayon sa buhat sa Dios nga nagdala og kalipay ug paglaom sa mga kaigsuonan. Gikan dinhi sa Lupizayna, Misamis Occidental, kini si Honey Claire Tumanda alang sa Mizpah Live News and Commentary. Pakailap sa tinuod nga propesiya. Dan salamat kapag laom Honey Claire Tumanda. Ang maong kalihukan ikasaysay ni kapag laom Adeline Quinte. Layusap espiritual sa pagtipon sa Southern Mindanao Mission. Diin gipaligon ang espiritual nga pagkinabuhi sa atong mga Adventist Youth Professional. Ang maong kalihukan igasaysay ni kapag laom Adeline Quinte. The mission of Adventist Young Professionals exists to foster Christ-centered community through faith development, authentic connections, and ministry engagement. Ang pinakadako gyud nga katuyuan sa Adventist Young Professionals sa Southern Mindanao Mission mao nga ang atong mga young professionals sa ilang nagkadaiya nga mga profession nga paano nga sila mahimo nga ma-merge nila ang ilahang job o nga diin sila mahimo nga effective sa ilang trabaho o ang lugar nga din dito sila nagtrabaho mahimo nila nga mission field nga sila makahimo sa pag-share sa gugma ni Ginoong Hesus. Usa ni kadako nga pribilehiyo nga ang Adventist Young Professionals diri sa Southern Mindanao Mission makahimo sa pag-organisa sa kani nga event nga kung sa diin ang mga Adventist Young Professionals makahimo sa pagtigom aron makatabang sa bulaton sa Ginoo. This young professional seeks to be a global network of local communities that unites, engages, and inspires Seventh-day Adventist professionals to glorify God. This is Adeline Quinte reporting for Mizpah Live News and Commentary. Kanindot palandungon sa atong mga kabatanunan diin nagdala sa kahayag sa paghiusa o pagdinasigay ngadto sa mas hugot nga pagpangalagad sa Dios. Daghang salamat kapag lamang Adeline. Og alang sa mas gipadasig nga pagpangalagad sa Dios o 80 ka mga hamiling kalag midawat sa Santos nga bautismo sa Sukon, Zamboanga del Norte. Ang maong balita nga nagdala og paglaom ikahatag ni Kapaglaom James Maglangit.
Kapin sa semana kaadlaw nga pagpaningkamot sa pag-ibanghilyo o pagmantala sa maayong balita sa mga katawan lungsod sa Siocon, sakop sa Zamboanga del Norte. Hinapos nga bulan sa Hulyo, gipahigayon ng evangelistic effort sa Cultural and Exhibition Center sa Barangay Poblasyon, Siocon, Zamboanga del Norte nga adunay temang The Restoration of Honor Seminar. Kini gisugdan adtong Hulyo 26 ngadto sa Agosto 3, tuig 2024. Gitambungan sa mga ginikanan uban sa ilahang mga kabataan sa matag gabii nga presentasyon ni Pastor Jerry Patalinghog, kasamtangang presidente sa Southwestern Philippine Union Conference nga maoy nahimong magsusulti niining pag-ibanghilyo. Atong nakatunan kining atong pagseminar nining simanahon nga atong baguhon ang atong binuhatan o kita magbag-o gayud aron makakaton kita makakaplag sa gugma sa Dios kanato. Busa naminaw ko nining programa karon dinhi sa lungsod sa Siocon nga inabot ang mga misyonary pagseminar sa pagsubay sa kapitong kaadlaw ug sa kinabuhi aron mabag-o. Ang maong programa dugay nang giampo o preparahan sa mga kaigsuunan sa Siocon nga kini mahimong mabungahon ug magmalampuson uban sa pagdumala ni Pastor Albinio R. Dalid, ang kasamtangang district pastor sa Siocon, Sirawai. Ang mga katawhan nga din mitambong nini nga wali kay dako kayo kini nga impact labi na dinhi sa lungsod sa Siocon nga din sa pagkadungog nila nini nga gihimo nga programa sa Seventh-day Adventist, sila wala magdumili sa pagtambong nining ginapahigayon nga seminar. Uban sa pagpaningkamot sa mga lay workers nga nagahatag og Bible study sa panimalay sa mga seminaryan, mas naikag ang mga partisipante sa pagtambong sa matag gabii nga pagpasantop ug pagpresentar. Gani dako og duot usab nga pagsuporta ang gihimo sa mga kaigsuunan, pinaagi sa pag-abi-abi ug pag-check sa ilang attendance kada gabii. Pasalamatan ng Ginoo sa kadaugan, kalampusan sa Restoration of Honor. Diin miani kini og 80 ka mga hamiling kalag nga nabaptize, mialagad, midawat sa Ginoo ingon nga personal ng luwas. Ang mata gabii ngadto sa adlong igpapahulay nga mga mensahe mihatag og bili og kaimportansya sa mga tigpaminaw, hinungdan 80 ka mga hamiling kalag midawat kang Kristo pinaagi sa santos nga bautismo. Ko lang parasik sa makigsunan ngaon ta atong kanunayon pagbisita ang mga bagong nabautismuhan, ato silang dasigon, atong worshipan, atong amumahon aron sila mahimong hamtong sama kanato, mahimo silang ligon sa pagkalagad ug labaw sa tanan. Mahimo po silang galamiton sa iglesia nga sila na mismo mo hakot sa mga katawan, mangimbitar aron maminaw sa pulong sa Dios. So ang Dios atong daigod tungod sa kalampusan atong nabatnan, magtimbayayong ta, maghiusa ta, buhat alang sa kaluwasan sa uban kay ang Dios hapit na mobalik. Get involved. Jesus is coming. Ang Dios nagauhag kanato karon. Isip iyang katawhan, pakiglambigit sa iyang bulhaton kinahanglanon aron sa iya unya nga pagbalik, bulawan nga purong-purong atong maangkon. James Tagapan Maglangit, alang sa MISPA, Live News and Commentary. Padayon sa pagproklama sa kamatuoran, Zamboanga Peninsula Mission. Tabukta sa Kicharaw, Agusan del Norte. Usa kapag padayag sa Diyos nung kamatuoran diin ang mga sinulat ni Ellen G. White, mas gipatinaw ang maong programa igabalita ni Kapaglaom Jeya Napalan. Kapaglaom Jeya? Now, a thought-provoking seminar was conducted that encapsulates the writings of Ellen G. White here at Halyubong Church of the Seventh-day Adventists, located at the heart of Halyubong, Kicharaw, Agusan del Norte. It highlights the awareness of the brethren here in Kicharaw District with the theme, God Still Speaks. August 17, 2024, the Halyubong Church of the Seventh-day Adventists, located in the municipality of Kicharaw, Agusan del Norte, hosted a remarkable seminar. Believers from the local community and districts within Northeastern Mindanao Mission gathered to explore the timeless wisdom found in the writings of Ellen G. White. Ining Sabado,
atong gihimo dinhi sa NEM ug ang nag-host mo ang Haliyubong Church dinhi sa Kitcharaw ug nasibot ko sa mga pangutana sa makigsunan. No? Every time ato ning ginahimo nga training or nga seminar, lain-lain nga pangutana ang akong masugamakan. Lahi po diri sa Northeastern Mindanao Mission ng mga pangutana. No? Very challenging. Gapakita lang nga interesado ang mga tao. No? Ang atong title is God Still Speaks. No? Spirit of Prophecy, Emphasis, Sabbath. Nga ilang masabtang gayud kinsa ni si Ellen White, nganong kita nagatuo nga siya, manalagna sa Ginoo, nga siya dunay mensahe alang sa atong kapanahunan karon o nganong ang iyang mga sinulat atong ginapakabili may gala. It will lead us back to the Bible and to have a closer relationship with Jesus. The seminar aimed to emphasize the enduring relevance of Ellen G. White's inspired messages for the Seventh-day Adventists. Her insights provide guidance, comfort, and correction to the Church. Despite the challenges faced by the believers, the theme echoed throughout the event, God Still Speaks. With the initiative of the Brethren of Haliyubong Church in Kitcharaw District, under the leadership of their district leader, Pastor Jari Zambrano, the event unfolded seamlessly, fostering a sense of community and shared purpose. With the active participation of the Northeastern Mindanao Mission Spirit of Prophecy Department and the capable leadership of Pastor Meljoy Pipito, they gather in unity, reaffirming their dedication to following the inspired counsel found in the writings of Ellen G. White. In conclusion, this seminar and initiative speaks volumes of the greater importance of the teachings and writings of Ellen G. White. While spiritual confusion has always been a prominent concern, the recognitions of these studies place an awareness where hearts find solace, faith blossoms, and where our lives are forever changed, and know that God still speaks. Dalay ko ng Diyos sa mga buhat sa kaluwasan. Diin gipasantop ang mga tubag sa espiritual nga kalibog ug mas gipatinaw pagayod ang kamatuoran. Daghang salamat kapaglaom Gian Apalan ug salamat usab Northeastern Mindanao Mission. Alang sa balitang international, mga inisyatiba sa Maranatha naglakip og 125 ka voluntaryo sa pagtukod og mga evangelistic nga kalihukan. Og mga teenager naghatag og epekto sa mga komunidad og nagpalig-on sa mga simbahan pinaagi sa Disciple Mission Project. Ang tibok detalye igahatag ni kapaglaom Glennie May Lumaktod. Ang Maranatha Volunteers International, usa ka Kristohanong organisasyon, nagtanyag og international nga oportunidad sa misyon para sa mga pamilya kaduha sa usa ka tuig. Ang pinakabag-ong proyekto na human sa Pucallpa, Peru, diin 125 ka voluntaryo ang naggugol og napulo ka adlaw sa pagtukod sa usa ka Seventh-day Adventist Church nga building ug usa ka Sabbath school room. Ila usab gipintalan ang duha ka lain-laing Adventist nga simbahan, nagdumala og duha ka vacation Christian school programs, and served 1,931 ka pasyente sa mga medical clinics. Ang Family Project nagserbisyo sa lain-laing mga edad pinaagi sa paghatag og espesyal nga day camp para sa mga anak sa mga voluntaryo hangtod sa edad nga 12. Ang camp nagtanyag sa mga bata og cultural experiences, work, play, and service activities nga nagpalig-on sa relasyon sa pamilya ug naghatag og espirituhanong epekto. Ang unang Family Project gisugda ni atong 1998 aron pun-an ang kakulangon sa mga grupo sa voluntaryo tungod kay ang ihap sa mga batan-ong adult nga adunay pamilya miubos. But since then, the project has gained popularity ingon usa ka oportunidad para sa mga pamilya to build faith and community through the act of building. Ang Disciple Mission Project nga gipangunahan ni Leandro Leomes, usa ka revolusyonaryong inisyatiba para sa mga teenagers sa mga Adventist nga simbahan sa Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil. Ang programa nagtugot sa mga teenager nga magbiyahe sa lain-laing mga syudad aron maghimo sa mga misyonaryong proyekto ug moapil sa mga programa sa Adventist nga simbahan. Ang matag teenager gihatagan og specific role base sa ilang mga talento sama sa musika, reception, pagwali, Sabbath school,
pagdayeg og media. The group then dedicates themselves to mission activities nga nag-focus sa lokal nga mga panginahanglan. Human sa usa ka adlaw nga daghang kalihukan, ang grupo nagpahat og mga testimonya in a sunset service. Ang proyekto nakahimo og kapin sa 10 ka mga meeting nga nagpabilin og positibong marka sa mga teenager ug sa mga komunidad nga ilang nabisitahan. The project was born out of perceived need for teenagers to apply their talents in the church. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kato ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sunod higayon, kini si Glenna May Perez lumaktod alang sa MISPA International. Dalay ko ng Diyos ni Ana makapadasi nga balita. Salamat kapag laom Glenny. Kini lamang nagpamatuod nga ang atong iglesia abtik alang sa pagtimbayayong sa buhat sa kaluwasan. Sa pagbalik, media workshop sa Pagadian, Suburb, nagdasig sa mga kapatanunan sa pagsabwag sa maayong balita, pinaagi sa digital media. O konsyerto sa Advent Philomels nakahatag og dakong epekto sa mga dili tumutuo. Pagpalig-on sa komunikasyon, basic sign language training, gipahigayon kauban ang LGU sa Sibugay Hotel. O sa MISPA Komentary, Adventist Education epektibo sa pagsangkap dili lamang sa pag-umol sa intelektual kundi apil na sa paghulma sa moralidad nga komunidad. Og sa unsang paagi nga ang usa ka tulungaan makabarog isip Adventist School. Kini ang tagaan og saysay sa atong Education Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Dr. Oliver Pido. Kini uban pa atong atangan dinhi sa MISPA Live News and Commentary. Alang sa tanan kapaglaom nato nining atong panahon tuig 2024. Ang atong My Journey with God Season 5 aton sa pagasugdan karong umalabot September 1. Akong ginaabi-abi ang tanan nga mga kapaglaom nato, ang atong mga viewers nga ato na sang iset ang atong mga unahuna sa ato ang My Journey with God Season 5. O ako malaumon nga unta ang tanan makiglambigit nining ato nga kalihukan. Mga kapaglaom, dili na ni bago alang kanato. Ikalima na nato ni nga katuigan sa paghimo nining My Journey with God. Una sayod ko nga ang tanan nga mga kaigsunan, tanan nga makapaglaom, tanan nato nga mga opisyales sa ato ang mission konferensya, silang tanan adunay kasinatian nini o gusto nato nga ato na sang balikon ang atong naandan kaniadto. Nga himo nato kini nga makigbahing kita, makiglambigi kita alang sa pagpanaog hamiling kalag. Kining My Journey with God mao na ni ang panahon nga ang atong mga miyembro sa iglesia ma-appeal, makiglambigit mo na total member involvement, ang atong involvement sa pagbuhat sa buluton sa Dios tungod kay nga ato karon manghigala makapaglaom nga ato nga tema Jesus is coming, get involved. Alang sa tanan nato nga makapaglaom, ako mong ginadasig atong hugupan, suportaran ang My Journey with God Season 5 sa kinatibukan sa Mindanao. Apil ani ang Southeastern Philippine Union Mission, kini nakigkumbuya sa Southwestern Philippine Union Conference, mag-usat ang tanan nining My Journey with God Season 5. Duhan lang sa barong nabilin, magsugod ng atong My Journey with God. So, ako nagampo, nagadasig kitang tanan, makiglambigit, magtimbayayong, ginunitize tong kamot, alang sa pagsuporta nining atong My Journey with God Season 5. God bless us all. See you! Atong kanunay iapil sa atong pag-aampo ang My Journey with God Season 5 mga kapaglaom og ang mga mensahe nga dala niini nga mahimong panalangin sa matag usa, matag panimalay, matag iglesia sa masuod nga pagkinabuhi sa atong manluluwas. Sa pagpadayon, media workshop sa Pagadian Suburb, nagdasig sa mga kabatanunan sa pagsabwag sa maayong balita, piragi sa digital media. Ang maong pagpadasig, gipahat ni kapaglaom Jasmine Hart Menchavez.
Usa ka paagi nga mapadali ang pag-uswag sa buhat o pagsabwag sa pulong sa Dios mao ang pagpakaylap sa maayong balita sa digital nga paagi. Busa ang Pagadian Sabel District usa sa mga ginsakpan nga distrito sa Zone 3 madasigong nagpahigayon og media workshop ngadto sa mga kabatan-unan nga nagdala sa temang Media with a Mission Amplifying Jesus Through Digital Outreach. Diri sa Pagadian Memorial Adventist Church adlaw nga Domingo, Agosto 25, 2024. Adunay 19 ka mga batan-on gikan sa naglain-laing simbahan sa distrito sa Pagadian Suburb nga kasing-kasing gayud nga midawat sa awhag sa pag-apil sa maong buhat. Nisulod kaning media mission na para sa kalambuan ug ganahan kong paggamit sa buhat sa Ginoo. Kaning media training workshop usa po ni siya nga pamaagi nga makapa-improve sa akong mga talento. Og ganahan kong makabaluon sa nang tinuod nga media hinusgutan sa mga kalihukan sa mga kabataan diri sa tuwang matag iglesia. Through this kind of ministry, mao po ni siya pamaagi nga makapa-uswag sa pulong sa Ginoo. Gisangkapan kini ni Brother Howard Umbania, WMC Zone 3 Media Head nga usa sa mga nag-organisar sa maong buhat. Ang nakapaawahag nako nga maghimo og usa ka media workshop diri sa atong distrito is para maka-form ta og usa ka functional media team. Aron nga ma-share nato ang madungagan nato ang media capabilities sa kabatan-unan, mabansay sila, madungagan nilang kahibalo aron sa niana makahimo ta nga pag-cover sa mga balita kung unsa man ang kalihukan sa atong distrito, ma-share nato sa kadaghanan ang atong buhat sa buhing a Dios. Usa sa akong goal maong naghimo ko nga usa ka media workshop training kay para maka-disciple ko sa mga kabatan-unan diri sa distrito. Dili na ko gusto nga ako lang ang makabalo, but I want to share it so that we can all work for the glory of God. Andam nagayud ang 19 ka mga batan-on sa pagpahat, pagpagamit sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga gasa ug panalangin nga gipiyal sa Ginoo sa matag usa kanila. Kamo, andam na ba? Gikan dinhi sa Pagadian Memorial Adventist Church, Santa Maria, Pagadian City, kini si Jasmine Hartman Chavez alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag lawom Jasmine Hartman Chavez, hinaot nga mas muragan pa ang maorganisa nga mga media teams sa Tibok, Mindanao. Dugang nga report gikan sa moong konferensya, Advent Fellowmels naghatag inspirasyon pinaagi sa Sacred Concert sa Pagadian City. Ang detalye igahatag ni kapaglawom Mary J. Perolino. Advent Fellowmels, usa ka grupo sa mga madasigon nga mag-aalawit gikan sa Mountain View College, nagpahigayon og usa ka halandumon nga sacred concert nga gipasiugdahan sa Pagadian City Adventist Center Agosto 24, 2024 gamit ang ilang mga talento. Nagdayeg sila og nagpasundayag sa mga kalipay pinaagi sa musika nga nagdala og kadasig og inspirasyon sa mga katawhan sa Dios. Ang tema sa maong konsyerto mao ang All Things New. Diin gipalapad kini ni Ronel Aldin Fernando. One day soon, Christ will come again and that He will all redeem us. All the suffering that we have here on earth, all the things that we experience, the pain. Sometimes we become tired of our experiences here, but there is always that hope that someday God will make all things new. Sugod sa alas 2 sa hapon, daghang mga kaigsuunan ang nagpaabot nga madunggan ang maong mga alawiton nga naghatag og kalipay og pagpabuhi sa espirituhanong kinabuhi sa iglesia. Dako kayo akong kalipay ug pagpasalamat nga sa diin ang MVC naka-visit sa among simbahan ug na-witness namo ang ilahang nagkalain-lain nga mga talento labi na sa paggamit og instruments ug sa ilang maanindot kaayo nga mga tingog labi na silahang pagkanta diri sa among sulod sa simbahan. Ug among adlaw igpapahulay usa siya ka panalangin labi na sa ilang pagbisita diri nga puno kayog kadasig, kalipay ug kalinaw. Be strong and take courage. I know that all the obstacles we can get through over it with Him. So mo na nga usa ka lyrics nga ako ang nakuha no sa Advent Fellowmels nga sa ako ang panginabuhi sa adlaw-adlaw nga kinabuhi nako. Akong i-apply na nga mensahe nga in every struggles, mga obstacles na ako nga gibati sa akong panginabuhi, ako yung ginumduman ang promise sa Ginoo nga mo take faith lang ko, mo take promise sa iyaha, mo take courage ug tanan gyud nga problema masolbad ra gyud uban kaniya.
Pinaagi sa ilang paghalad sa mga balak ug awit, ang Advent Fellowmels nagdala og kadasig ug kalig-on sa espiritu nga nakapadasig sa mga kaigsuonan nga magpadayon sa pag-alagad sa Dios. Ang konserto dili lamang usa ka presentasyon apan usa ka timaan nga ang musika mahimong usa ka instrumento sa pagpaabot sa gugma ug mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga katawhan. Gikan dinhi sa Bersales Heights, Bulatok, Pagadian City. Kini si Mary J. Perolino alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom Mary J. Ang mga konsyerto wala lang makahatag og inspirasyon apan nakahatag usab og dakong epekto sa mga dili membro sa Iglesia Adventista. Ugalang sa atong komentary, Adventist education ebektibo ba sa pagsangkap di lamang sa pag-umol sa intelektual kundi apil na sa paghulma sa moralidad sa komunidad og sa unsang paagi nga ang usa ka tulunghaan makabarog isip Adventist school. Kini ang tagaan og saysay sa atong Education Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Dr. Oliver Pido sa Mizpa Commentary. Daghang salamat Jay o ginauto ang mga kapaglaom nga padayon kita sa pagsuporta sa atong mga media teams sa nagkalain-laing missions and conferences no sa nagkalain-lain pod nga mga communication directors nga nagasuporta sa pagpadala sa ilang mga sa ilang mga news program, videos diri sa atong news program Mizpa Live News and Commentary. Karon mga kapaglaom, atong tagaan og saysay ang pangutana, epektibo pa ba ang Adventist schools when it comes to molding and shaping the morality or the kind of community that we have sa atong mga kabataan? Unsa pa ang mga posibleng ilang pag-abuhaton aron nga mahimo silang epektibo sa pagsangkap sa matag usa ka bata o matag usa ka individual sa atong komunidad? Atong kauban karon si Dr. Oliver Pido, ang atong Education Director sa Southwestern Philippine Union Conference. Doc, maayong Hi, Charm. It has been a while. How is Sawat? Yes, Doc. Happy yung kayo may makauban ka. Tungod kay sa miagi nga mga Sabat o months, actually, busy kaayo ang Education Department sa nagkalain-laing nga mga missions, no? Tungod sa preparation sa atong klase. That's right, Charm. And just maybe 2 weeks ago or 3 weeks ago, nag-open na po ta sa atong school year 2024-2025. Yes, mid of July, nag-start atong mga elementary. August, and some of our academies, then ang uban August. So yes, karon tanan jud atong tulungaan, nag-open na jud. Praise the Lord for that, Doc. Bago lang nahuman ang ato ang student services training diri sa SWPUC, and that includes 5 territories, 5 major regions diri sa Southwestern Philippine Union Conference. And part sa inyong gidiskussan is how can we remain to be an Adventist school, diba? I mean, yes, we are holding the name Adventist education, but how do we maintain that Adventist gid ni siya ang iyang identity? O epektibo pa ba gihapon do kani nga pamaagi nga mag-ingon ta nga Adventist education ni siya sa pagmold sa moralidad sa atong society? First is it still relevant? I say yes. After 150 years this year, actually. We're marking 150 years Adventist education this year. Kay 1874, the church actually established the first college. This year. Yes, in sync with mission. The first time also we sent official missionary, J.N. Andrews, was also in 1874. So simultaneous siya. So partner yun ay sa growth sa church ang education. Exactly. And that's why Andrews University was called Andrews University in honor of the first missionary. It was also the first college that we had. When we say effective, Doc, what are the factors nga makaingon ta nga effective pa siya? Are there tangible, kumbaga makitaan ba nato nga this is now the impact of Adventist education? I mean, mo ni siyang nahitabo kay mo ni siyang impact sa Adventist education. Adventist education really is for the church. Kung kaunin mo indicators, there's a lot of indicators kasi in itself, it's an educative ministry. Duha siya. It's an education siya
The same time, so ang daming effective ang education nato, academics and all of this. But at the same time, you ask yourself what makes it different. Ang atong Adventist education was really established for the mission of the church. Kaya ang pinaka reason for its existence is actually evangelism. So, kumbaga, Doc, kanang moingon ta nga, ang tanan atong gihimo sa atong iglesia, ang sole gid niya nga purpose is to bring the message of God to the people. So it's not only preparing missionaries, preparing workers for the church, but at the same time, it's really allowing our youth, our own flock, to be nurtured, to allow them to meet Christ in our campuses. And not only meet Christ, but make them disciples and missionaries. There are issues, Doc, nga na madungga na to sa mga sides ba nga. Gipadala ta sa kaning nga bata, gipadala ito sa institution na to, pero the same raman siya compared sa iyang mga peers. How do we address on that? I think we cannot gauge the effectiveness of a school based on a person to person, but as a whole ba. Kasi you can kanang imong gipangutana nga walay change. Ang question mo, what if he were not there? What could have been? Yeah. Could basig ma-worst ba siya? And you know, the working of the kining conversion man good and change transformation, dili na nato akuon nga ato ang work. Correct. It has to be of the Holy Spirit. We're simply agents of the Holy Spirit for transformation. But being agents of transformation, we have to give all. Kana bitang, Lord, unsa imong will? What does excellence mean in your eyes? So, lahat yan, everything that we do, kaya nga we did trainings, ganun man. Because these are areas nga we could not close our eyes. These are areas that we really need to address. Kasi everything we do should be for the glory of God. So, if it's mediocrity, what we're offering is mediocrity, that means we're not aligned to giving Him all the glory. So, thank you, Doc. I mean, that is really... kumbaga inspiring siya nga madungog tayo ginana no nga ganahan ko atong ingon nimo nga we cannot gauge the success or the effectiveness of one school just by the one student lang. So thank you for that. Naabot tay mga scholarships, Doc, where ma-enjoy siya sa ato ang mga kumbaga church members or mga deserving nga mga students. Kay kung ganahan di sila kay naman ko yung mga Doc nga dili sila kapadala sa atong mga schools tungod kay mahal. Yes. So do we have like plans nga para ma-aid ni siya nga situation? I'm glad that you brought that up. In fact, it's not only a plan, we have a policy na. Kasi the aim is for all Adventist kids to be trained in our own school. So, naana tayo policy, Ana, it started with SSD. It's related to the COP, where we're creating an education fund out of the COP. It's 10% of from local church to mission and union, and set aside really for education. Number one, diha is for scholarship, and at the same time to subsidize the salaries. I mean, the salaries of our teachers. So moodyo na siya. We are not yet there. If you ask me, in 5 years, kaya na ba dato scholar halos tanan? Dili ba? Ato ng pangandoy, no? That is we can only wish, pray for that, but on the move that for that purpose. But the blessing charm is our leadership at SSD kanang listens to what's happening in the field. And even if the policy is a difficult policy, kasi nga it's not, sabihin natin, it's not an easy thing to implement, but the political will is there. Correct. So we can only hope that the local churches will respond to the policy to make this happen. And I hope it's really an awareness of unsa juding Adventist education. Is a school lang ba ni? Is it an accessory to the overall mission of the church? Or how is it really connected to the sustainability of the church and its mission? That's something that we really want to emphasize. Ganahan kayo, Doc, no? Ganahan kayo ko makapamati, no, nga moingon nga, ay, Adventist pa ini siya nga school na ay daghan diya maaymo kanta. Mga bright ang estudyante dira, and at the same time nice pud kay paminawon nga mga buutan pud ang mga estudyante. Amen. So praise the Lord for that. Yes. Doc, ang MIC nato last February, grabe kaayo ka successful. Mabalik pa ba siya?
That is the plan. It should be every year. Kaya ang clamor from the parents and from the field is really to have it every year, and we want it to be part of the curriculum na jud. Except for next year, kaya tungod na atay Campore SSD wide. But kung dili na siya, I mean, if it were not for the Campore, it should have been every year. Oh, praise God, Charm. Salamat sa inyong contribution. Praise the Lord. And Doc, I want you now to address our teachers or maybe our church community to what can be your message for them in behalf of the education department? Okay, I would like to address not only our colleagues here at Southwestern Philippine Union Conference, but the whole church, wherever this broadcast would reach us. This year is very important because this really reminds us why Adventist education was intentionally crafted, embraced by the church as one of its ministries. We have to remember that if we think of evangelism, the first thing that we should think about is our own children. Because we would be a failure as a church if we spend so much of our energy and resources to bring people in the church when our own children are leaving the church themselves. So that's foremost. But to all of our church members who are supportive of Adventist education, dagang salamat. Please do not think of Adventist education as exclusive from the church. Our schools are the church themselves. So daghang salamat. We look forward to more partnership with different ministries, and of course working with our lay members for the furtherance of this mission. And sa tanang mga magtutudlo, mga empleyado o staff sa atong Adventist education, saludo kaming tanan sa inyong gihatag nga mga sakripisyo. Kay dili ba gyud sa yon ang teaching job. Munang gingon noble job gyud siya kay dili gyud mabayran. Because it's selfless. Yeah, dili gyud mabayran ang tanan ba. So praise the Lord for you, and prayers for you, Doc, as you continue leading this institution. Thank you, Char. Mga kapaglaom, speaking of evangelism, magsugod na ang My Journey with God tomorrow. Please do not forget to watch us on GSAT Channel 37 and ang ato ang Facebook and YouTube channels, mga kapaglaom. At the same time, mga atong spucadventist.org, ang atong website, maga-area po dito, and you can also get your worksheets kung nindot kayo nga maka-appeal ta sa atong nightly quiz. Kauban ni Pastor Roxy Pidog, ni Pastor Jennifer Coligado, mga kapaglaom, as our quiz masters. And this is like an evangelism for the entire Mindanao. Wala na bifurcate ang My Journey with God. This is now an evangelism sponsored by the two unions, SEPUM and SWPUC. So magkita-kita kita ugma sa gabi, mga kapaglaom. Mga atong first speaker is Pastor Chris Vacalaris. Ugdungan po tagkanta sa bag-o nga theme song sa My Journey, mga kapaglaom. And right now, akong ibalik ang Analiza, ang dugang nga mga higayon alang sa paghatod kaninyo og mga balita gikan sa atong missions and conferences sa SWPUC and SEPUM. Dagang salamat sa usa ka komprehensibong diskusyon, Dr. Oliver Pido o kapaglaom Charm Sineneng. Atong pag-ampo, mga kapaglaom, nga hatagan pagayod og giya ang atong mga education department, labi sa itong mga lideres nga maghatagan pa sa Ginoo og dugang kaalam sa maong departamento. Dagang salamat usab sa maong komentaryo. Og kalambigitan sa maong konsyerto sa Adventist Philomel sa Pagarian City, wala lang kini maghatag og inspirasyon, apan nakahatag usab og dakong epekto sa mga dili miyembro sa atong Iglesia Adventista. Ang detalye ay hatag ni kapaglaom Mary J. Perolino. Niadtong Agosto 24, 2024, gipahigayon sa Advent Philomel sa Mountain View College ang usa ka sacred concert sa Pagarian City Adventist Center. Ang maong konserto nga gihimo sa Versales Heights, Bulataw, Pagarian City, nakahatag og dakong inspirasyon ug pag-ambit sa mga kasing-kasing sa mga dili Adventista. Ang konsyerto nagdani sa daghang bisita, lakip na si Mariel K. Berion nga nagkanayon. Namiss kay ko sa akong nakita ganina, kay first time pa jud ko nakakita og nadungog sa ilahang gikan sa Seventh-day Adventist. Thankful kay ko nga naabot ko diri nga church.
Nagkadaiyang komento ang mipahayag gikan sa mga dili adventistang higala bahin sa ilang eksperyensya. Nadungog na ako ron sa maong minsay, sa maong kanta. Murag kog nasa paraiso nga uban na nako ang Ginoo. Dili na nako masabtan ang kalipay na naa ako karon sa simbahan. Lami kay paminaw na ilang kanta kay hindi sila og mga kuan silang mga tingog or mga kuan silang mga taas sila og mga utong. First time gid po na ako nakaroon na kasulod og simbahan ug dili na ako masabtan ang kalipay nga naa ako karon sa simbahan. Ang pag-awit sa Advent Filmes nagpamatuod sa gahom sa musika sa pag-abot sa mga individual, dili lamang pinaagi sa mga pulong kundi pinaagi usab sa mga awit nga puno sa paglaom. Ang tema nga All Things New nagdala sa pagbago og inspirasyon sa mga kasing-kasing sa tanan nga paminaw. Gikan dinhi sa Bersales Heights, Bulatok, Pagadian City. Kini si Mary J. Perolino alang sa Mizpa Live News and Commentary. Ang kanunay nga pagpanganda maghatod kanato sa kadaugan Western Mindanao Conference. Sa Zamboanga Peninsula Mission, pagpaligon sa komunikasyon, basic sign language training gipahigayon kauban ang local government unit sa Sibugay Hotel. Ang tibok detalye igahatag ni Paglaom James Maglangit. Mahinungdanong lakang sa pagwagtang sa babag sa komunikasyon, gipasiugda ang programa sa pagtudlo sa Basic Filipino Sign Language Training alang sa mga student interns ug 16 ka pinili nga mga pangulo sa Philippine Disability Affairs Office CONPIDAW. Inisyatibo nga nagtinguha nga ang tanan maapil o walay ni isa nga mahabilin ang duha ka adlaw nga pagbansay sa Basic Filipino Sign Language, usa ka mahinungdanon nga higayon diin mahatagan og oportunidad ang mga PWD deaf sa pagpadayag sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang lingwahe. Dili karon sa atong probinsya naga-face ta og mga challenges na ay mga problema ang mga deaf o hearing impaired nga mga persons nga maadto sa atong opisina mga yutabang, but we cannot really kanang make any recommendation tungod kay dili man tanan gud nga tawo makaspeak sa ilang language. That's why diri sa province naghimo mi og initiative nga maghimo og kanang training seminar para ang mga munisipyo, taga-munisipyo sa ato ang province na representative usa aron ma-train sila sa basic sign language. Aron at least man lang makabalo sila, aron maka-communicate sila, aron pag-adto niya didto matabangan ang mga hearing o mga deaf nga mga kaigsuonan nato. Gipahigayon ang mao nga pagbansay sa Sibugay Hotel Agosto 19 ug 20 niini nga tuig. Gani gitambungan sa 16 ka mga PIDAW heads sa nagkalain-lain nga munisipyo, kauban ang pipila ka mga interns sa kursong social work gikan sa lokal nga kolehiyo. I realized that there are many gestures or many ways on how to communicate with deaf, and I also think that I also realized that I can also influence others to make them realize that we have to understand each one of us, especially those deaf. Nahubutang sa kunhuna nga dapat yun di ay nga angay na to silang tagaan og tagad kay sama sa among na seminar kita bilang normal nga makadungog kita ang mahimo nilang voice and ears. So kailangan kaayo nato nga ato ang tagaan og panahon ang og budget para sa mauni nga mga training para sa mga sunod na henerasyon. Gidumalaan kini nga pagbansay ug pagtudlo ni Pastor Paul Mark Cabarte kauban ni kapaglaom Ria Cruz Cabarte, magtiayon nga dedikado eksperyensyadong mga hearing interpreters. Kuyog usab nila si Clyde Santuyo, ang Zamboanga Sibugay President sa mga deaf, ug Karen Balandra.
Sa atong handom nga inklusibong komunidad, kini nga programa dakong tabang alang sa tanan nga ang abilidad sa pagstorya dili limitado sa tingog, apan abilidad sa pagsabot og pagrespeto taliwala sa kakulangon. Kinis kay Paglawom James Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Inspirado kami kaninyo Zamboanga Peninsula Mission ni anang mahinungdanong lakang sa pagwagtang sa babag sa komunikasyon. Sa pagbalik, North Central Mindanao Conference Cluster 4 Remnant Federation Youth Fellowship gipahigayon sa Libuna sa poblasyon Libuna, Bukidnon. Og Children's Department sa Southern Mindanao Mission gipanghingusgan ang pagbansay ug pag-andam sa mga kabataan alang sa langit ng puloy-anan. Og mikabat sa 800 ka mga kaigsunan miapil sa usa ka programang pagpaugnat sa kusog sa Zamboanga Peninsula Mission. Kiniuban pa ang mga balita atong atangan dinhi lang sa MISPA Live News and Commentary. Among subliyon mga kapaglaom, Setyembre 1 na gayon or ugma na gayon magsugod ang atong My Journey with God Season 5. Sa matag alas 7 sa kagabhion, atong saluhan mga kapaglaom ang mga mensahe sa paglaom. Sa laing bahin sa North Central Mindanao Conference Cluster 4 Remnant Federation, nagpahigayon og Youth Fellowship sa poblasyon Libuna, Bukidnon. Aniya si kapaglaom Redsens Leslie Colanag alang sa detalye. Rooted in faith, growing together in Christ. Mao kini ang tema sa gipahigayon nga Cluster 4 Remnant Federation Youth Fellowship dinhi sa dakpayan sa poblasyon Libuna, Bukidnon. Og gitambungan kini sa 5 ka mga distrito nga sakop sa Cluster 4 og kini naghatag og dakong padasig sa 222 ka mga batan-on nga mga partisipante. Uban sa 44 ka mga madasigod na staff nga gipanguluhan sa Cluster 4 Youth President Nemro Dungay. Nalipay ko kay dako kay nigkatabang sa mga kabatanunan in terms sa ilang pag-grow in Christ. So ang akong mensahe sa mga kabatanunan, chill lang. Pero remember that ang atong Ginoo galantaw pirmi sa atong mga gingbuhaton. So maglipay ta, live your life to the fullest, pero remember nga ang Ginoo gatan-aw na sa atong mga lihok. So hinaot nga dili mo malayo sa Ginoo, laot nga karon nga mga katapusan nga mga panahon, dili kita makapalayo sa Ginoo. I am a Solad missionary and under sa ABA Association. Then akong nabati karon sa pag-intra ni ining Remnant Federation is daghan ko nakatunan, especially sa paghalubilo sa to ang mga kabatanunan ni ining lugar. Ang akong mensahe sa to mga kabatanunan, if you want nga motubo spiritually, then get involved sa buhat sa Dios. Sa atong gipahigayon nga Cluster 4 Remnant Federation. O gani mga higala, karong malabot nga December, kanapod tay Federation Rally dito sa Golden Friendship Association. Ang atong venue ya sa Villa Trinitas Church. So, nadira ang part atong venue para sa itong malabot nga
Federation Rally karong December 24, no, magsugod mga higala. Then, after December, ang Youth Federation, Cluster 4 Remnant Department sa programa sa Pamatanon, magpahigayon sa Concert for a Cause nga kinigisalmutan sa atong 5 ka distrito nga gipanguluan gyapon sa Pamatanon. Busa, dili ato pakyason sa pagsuporta sa pag-uban ang programa sa Pamatanon ang kaidugan kini nga makadasi kanato. Ug sa pikas nga bahin sa adlaw nga Sabado, aduna usab ni dawat kang Kristo isip ilang personal na manluluwas. Gibautismohan kini ni Pastor Joel Ramonal ug gi-welcome usab sila sa atong mga kaigsuonan sa Iglesia Adventista del Septimo Dia. Colossians chapter 2 verse 7 nagaingon, "Let your roots grow down into Him." Kini inyong ubos nga higala reaching sa Las Lubisana, Kulanag, gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media for Mizpah Live News and Commentary. Daghang salamat kapag lawang retsin sa Letsilu Kalunag. Dalaygo ni Ana nga panagtigom sa mga anak sa Diyos. Sa Southern Mindanao Mission, gipangusgan sa Children's Department ang pagbansay o pag-andam sa mga kabataan alang sa langit ng Puloy-anan. Aniya si Kapaglawam Adeline Quinte, alang sa report. Usa ka hagit alang sa mga ginikanan, mao ang pagmatuto sa mga kabataan nga musunod sa dalan sa atong Dios nga Amahan. Ug sa kasamtangan, aduna kitay pinasahi nga katiguman nga atong masaksihan. Darkness is important for your health and for your faith. Ang katuyuan ani nga seminar nga ginahimo matag gabi diri sa Ladol SDA Church, preparing for heaven, no? Kanga seminar nga alang ni sa mga kabataan ug mga ginikanan unsaon lang pagpangandam alang sa umalabot nga kingdom nga gi-prepare gyud sa Ginoo sa matag usa. As one of the teachers sa mga bata, na realize gid nako nga it's very important jud na maghatag ta og panahon sa ilaha nga makahatag ta og mga messages sa ilaha sa tibuok duration sa amo ang seminar diri. Ako nakita sa mga bata ilang eagerness, ilang excitement bisan pa man sa mga non-Adventist church, nakita gyud nako sa ilaha nga nasabtan nila ang mga messages o excited gid sila sa matag adlaw. Ang pagdaog og hamiling kalag nahimong usa ka kabahin sa maong nga programa nga naghatag og dakong panalangin sa mga katawhan nga nidawat sa santos nga bautismo. Ang pagbansay sa mga kabataan aron mahimong andam sa langit nun nga Puloy-anan mao ay kinahanglan nga pagatutukan sa matag ginikanan. Kini ang inyong kapaglaom Adeline Quinte alang sa Mizpah Live News and Commentary. Kanindot palandungon nga ang mga kabataan mamahimong instrumento alang sa pagdalas ug paglaom ngadto sa mga anak sa Dios. Gikan sa General Santos City, anhita sa Zamboanga Peninsula Mission. Usa ka pagpaugnat sa kusog ang ipahigayon diin mikabat sa 800 ka mga kaigsuonan ang niapil. Mao kini ang Fun Run 2024 nga nagsugod mismo sa Zamboanga Peninsula Mission